Mga kapuso, iwas tayo sa takaw tingin. Base sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST, lumalabas na marami ang nasasayang na pagkain ng mga Pilipino. May unang balita si Darlene Kai. Darlene? Igan, good morning. Sigurado ko nung kabataan mo na pagsabihan ka rin na ubusin ng pagkain dahil maraming batang nagugutom. Saktong-sakto po yan para sa mga kapuso nating nag-aalmusal pa lang ngayon. Hinay-hinay po sa pagsandok dahil ayon sa pag-aaral ng DOST-FNRI, ang top 3 na pinaka-nasasayang o naaaksayang pagkain ng mga Pilipino ay kanin, gulay at karne. Pinalaki raw ni Lolo Larry ang kanyang mga anak katapon na maging masinop lalo pagdating sa pagkain. Kailangan yung eksakto lang na wala nasasayang ba. Sa ngayon kailangan talaga i-apply yan eh. Kasi iba na ang panahon ngayon. Kung may matitira mang pagkain, sinisiguro raw nilang hindi yan masasayang. Ay, yung ako ko na yan. Magaling yan sa paraan. Pag may natirang mga kanin, sasangag niya naman. Bali pa ni bagong yung ulam na natitira. Yung pa rin, hindi pa rin tatapon yan. Pero hindi raw talaga maiwasan na may matitirang pagkain lalo na ang mga bata. Kwento ni Kapitan Danilo, nangyayari yan kapag ayaw ng mga apo niya ang nakahain. Mostly ayaw nila ng isda eh, yung mga apo ko eh. Mga giniling yan, okay kakain yan, yung mga baboy. Pero pag isda, kailangan sa pilitan para masanay din. Paano kapag may tira-tira sa inyo ng pagkain, anong ginagawa niyo? May alaga ba? Meron. May aso ako, 2. Oo. Yun, kaya para sa aso naman yun. Base sa pag-aaral ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI, ang top 3 most wasted food ng mga Pilipino ay kanin, gulay at karne. Ginamit ng pag-aaral ang datos mula sa mahigit 20,000 households na lumahok sa 2018 Expanded National Nutrition Survey. Ilan daw sa mga nakikitang dahilan ng food wastage ay kapag mas maraming nakatira sa bahay, mas malaking portion size o dami ng pagkain at mas mataas na kita ng pamilya. Kaya ang iba may diskarte para hindi ito masayang. Sa gulay halimbawa, mas marami raw ang naitatapon ng mga pamilyang bumibili ng maraming gulay pero hindi naman nila kayang ubusin kaya itinatapon kapag nasira na. Hindi raw maiwasang may natitirang pagkain araw-araw ang mga nagtitinda ng ulam, pero hindi raw nila ito hinahayaang masayang. Ang ginagawa ko, minsan pagka may nanghihingi na dito, binibigay ko. Pagdating sa bahay, yung mga kapitbahay ko, yan gusto mo ng ganito, tsamporado, pinamimigay ko sa kanila para hindi masayang. Lalo na kasi sa panahon ngayon na sobrang ang tataas ng bilihin. Minsan nga po may mga may pulubi, ganyan. Pag yung lalo na po yung fried bangus, kinukuha niya, kinakain niya. Sabi ko nga po, wag yan kasi syempre kinain na, di ba? Dirty na kako. Ay hindi, sabi masasayang. Payo ng DOST-FNRI, subukang bawasan ang mga binibili o iniyahan ng pagkain para mabawasan ang tsansa na may masayang. Igan, balik tayo dun sa payo ng mga magulang natin. Kahit hindi mabubusog ang mga batang nagugutom kapag inubos mo ang iyong nasa pinggan, huwag pa rin po tayong mag-aksaya dahil biyaya yan na dapat pahalagahan. Happy Friday po mga kapuso. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.